Kakakilabot naman po itong ipinapaabot sa atin, guys. Kasama natin si kaibigan, ni-request na lang po natin para itanong sa kanya. First time ko itong makatanggap po ng request na ganito po ang napanood daw nila sa social media ito. Tungkol po sa lagusan ng impyerno. May lagusan po ba talaga, guys, na sinasabing impyerno? Kaya subukan natin si kaibigan, baka alam po nila kasi sila po yung nauna dito eh. Kaibigan, good afternoon. Yun po ang pakay ko sa inyo, kaibigan, kaya na-request kita. Mayroon pong nagpaabot sa atin tungkol po sa sinasabi nila na napanood ba. Mayroon sila napanood na may na-discover daw ang scientist na lagusan po daw ng impyerno. Totoo po ba, kaibigan, na may lagusan ng impyerno? Nakakatakot naman po, kaibigan, kung totoo ito. Naku po. Guys, ito ang sabi ng ating kaibigan. Wala pa kaming na-discover na ganyan po. Grabe, kaibigan. Bakit po mayroon pong nag-imbento ng ganitong klaseng history? Kasi po, kaibigan, ang napanooran nila yung sa social media, sa YouTube daw, na mayroon po daw na-discover ang scientist. Kaya natatakot sila. Paano na lang kung totoo ito, kaibigan? Tama, kaibigan, guys. Sa lahat po na nagpa-panic ha, kung totoo man po yung sinabi ng ating kaibigan, guys, na yung sinasabi nyo na discovery na lagusan, huwag kayong maniniwala po doon. Kasi sabi ng ating kaibigan, kung nakasulat sa Biblia yan, sa Bible, na mayroon pong lagusan ng impyerno, doon tayo maniniwala sa Biblia. Kung gawa-gawa man lang ito ng mga scientists para lang may mapag-usapan, wala namang history dito eh. Di ba, kaibigan? Sabi ng ating kaibigan, mga idol, itiit, kung nakasulat talaga sa Biblia na mayroon lagusan, yun, maniniwala na lang kayo. Totoo po talaga ang nasa Biblia. Pero kung walang nakasulat na ganyan, wala. No? Paano ba magkaroon ng lagusan? Magkaroon ng lagusan, makakita ka daw ng lagusan ng sinasabi nilang impyerno kung wala ka na dito sa mundo. Yun po ang sinabi ng ating kaibigan. Ibig sabihin nito, totoo ang impyerno. Salamat po, no, sa papaliwanag, kaibigan. Guys, huwag kayong matakot. Kung ano man po ang napapanood natin po dito sa mundong ito, lalo na pag ang tao ang nagbibigay ng pagpapaabot, wala po itong katuturan din. Walang katotohanan po yung iba. Sinabi ng ating kaibigan, magbase tayo sa Bible kung ano ang nakasulat dyan. Yun po ang paniniwalaan po natin. Kaya sa lahat po ng mga makapanood, ang kailangan po natin gawin, kahit hindi man po, kahit walang lagusan na ating natuklasan dito sa mundong ito, importante, sumunod tayo sa utos. Huwag tayo gumawa para hindi tayo mapunta sa impyerno, para hindi tayo masugba, no? Para maganda talaga pagharap natin kung sakali man tayo ay lilisan sa mundong ito. Sa lahat ng makapanood sa amin, paki-share po ito, guys, baka kumakalat po yung mga mapanood ninyo dyan na kahit ano-ano, baka guni-gunihin na sila, no? Ang bantayan natin ngayon yung mga tao na napakarami na ngayong mga biktima. Wala na silang pinipili. Sa lahat ng pupunta sa mga lugar, huwag kayong magkampante. Kailangan bantay sirado tayo sa buhay natin ngayon. Kasi po, ang mga tao ngayon, wala nang takot na kumitil sa buhay ng mga taong inosente. Grabe, guys, ang dami pong nangyayari po dito sa ating bansa. Puro na lang buhay ang
nakakaawa, puro lang patayan. Kaya sa bagay, wala tayong magawa kung yun po ang nakatadhana sa ating buhay. Basta sinabi ng ating kaibigan, yun po ang dapat ninyong bantayan, yung totoong nangyayari sa paligid na natin. Kasi po, ito po talaga ang totoo. Pero yung mga haka-haka na mayroong pong lagusan, wala kayong ano dyan, na babasa sa Bible. Kaya sa lahat ng makapanood sa amin, mag-ingat po tayo sa panahon natin ngayon dahil ang kalamidad, yun po ang ating tutukan. Alam po niyo guys, marami po ngayon ang nagpaabot sa kaibigan natin kung bakit mayroon daw tinatawag na bulkan. Yun po ang gusto nilang malaman sa atin. Kaya subukan natin itatanong kay kaibigan ngayon. No, salamat po, salamat sa suporta. Guys, paki-report po kay Ghost Hunter 88 Pansa, hindi po yan ako. Ang sa akin Ghost Hunter 88 original po.